Hi mga kagwapa! For today's video, ito na naman si gwapa nyo, aakyat na naman sa may bintana para ikabit yung mga nilabhan niya na kortina mga kagwapa. So ito yung sa kabila na bintana. Kinabit ko na siya mga kagwapa kasi tuyo na po siya, so kailangan na natin ibalik para maayos na sa lagayan niya mga kagwapa. So, linalagay ko yan sa hook yan mga kagwapa. So, be careful lang talaga kasi mahirap na malaglag tayo, ma-out balance yung katawan natin, 'di ba? So, hindi na ako gumamit ng hagdan mga kagwapa kaya pwede naman tayo diyan sa may handle ng bintana mga kagwapa. So, ayan lang, ganyan na mga kagwapa ang ginagawa ko dito. So, mahirap talaga, no? So, sa mga anak dyan, yung mga anak ng mga OFW, kung pinapaaral kayo ng mga magulang nyo, huwag nyo sayangin yung pagod nila at saka sakripisyo nila dito sa abroad. Kasi hindi basta-basta kumita dito ng pera. Dugo at pawis talaga yung puhunan dito bago padala ng pera para sa supporter sa inyo, sa pag-aaral nyo. So, kailangan nyo mag-aaral talaga ng mabuti. Kasi iba dito yung trabaho eh. So, mahirap ang trabaho. Lalo na pag masilan yung mga amo natin. Naku po, ang hirap nun pag masilan yung amo natin. So dito, ako lang mismo kusa gumagawa ng mga trabaho ko dito sa bahay. Siyempre, dalawa lang kami ng amo ko dito sa bahay. So siyempre, gampanan din natin yung trabaho natin, no? Para okay din tayo sa mga amo natin, para walang masabi. So pagkatapos naman diyan, magkabit, so maglinis na naman ng salas mga kagwapa. Inuna ko muna pagkabit yung kortina dyan. Para pagkatapos ko diyan, maglinis na ako, mamunas, mangmap, ganyan. So, hindi basta-basta makahanap ng pera dito sa abroad. Kailangan mo talaga kumayad ng todo. So, syempre, maswerte ka na kung konti lang yung trabaho mo tulad sa akin. Pag ganito lang yung sitwasyon ko, pag maglaba lang ako ng kortina, ganito lang yung sitwasyon ko, medyo busy. Lalo na pag may bisita kami dito sa bahay, halimbawa, magbakasyon yung anak niya, medyo busy ako noon. Pero pag kami lang dalawa dito, wala. Pagkatapos ko magtrabaho, okay na. Pero yung iba talaga, grabe yung trabaho, dami talaga. So, kaya mag-ingat, ingat po tayo sa ating mga ginagawa kasi pag sumipiyat ka lang dyan, naku, lagot na, malaglag ka talaga, tsaka mabalian ka pa. So, sa mga anak dyan, kung pinapaaral kayo, mag-aral kayo ng mabuti, suklian nyo yung pagod at hirap ng mga parents yun dito sa abroad kasi hindi basta-basta makakita ng pera dito. Diba? Yung iba nga, tinitiis pa nila. Gusto nila kumain ng masasarap, pero tinitipid nila yung sarili nila. Kaya yung iba, sa sobrang tipid, nagkakasakit. Diba? Para lang maipadala sa mga anak. Pero yung mga anak, yung iba, hindi nag-aaral ng mabuti. Sasagot-sagutin pa yung mga magulang. Diba? So, sobrang sakit yun. Kasi, umalis kami, pumunta kami ng ibang bansa para sa mga anak at para din sa pamilya. Kaya sa mga anak dyan, dapat suklian nyo at saka kamustahin nyo yung mga magulang nyo dito sa abroad. Kasi sa simpleng kamusta lang, happy na kami na. Sa simpleng kamusta, magsabi ng kamusta ka danay, kamusta ka dama. So, happy na kami niyan mga kagwapa kung kamustahin kami ng mga anak namin araw-araw. So, sa mga anak dyan na para wala lang sa kalag nila yung mga magulang nila. So, dapat ma-realize nyo kung gaano kahirap dito. Mag-isa ka, pag may problema, mag-isa ka lang din, wala kang karamay. Siyempre, si Lord lang talaga ang karamay namin dito pag dito kami sa abroad. Pag marami kaming mga iniisip, maraming problema, si Lord lang tatakbuhan namin kasi siyempre mag-isa lang kami dito sa abroad, 'di ba? So sa inyo diyan,
sa mga anak na pasaway. So, dapat ma-realize nyo, hindi pa huli ang lahat. Kailangan nyo ma-realize na yung sakripisyo ng mga magulang nyo dito sa abroad. Suklian nyo na mag-aral kayo ng mabuti. Hindi lang naman yan para sa amin, kundi para sa inyo talaga yun, yung pinapaaral kayo ng mabuti ng mga magulang nyo. Mag-aral kayo ng mabuti kasi para din yan sa inyo, hindi para sa amin. Diba? Siyempre, pag makatapos ka ng pag-aaral, makatrabaho ka ng maayos. Diba? Maka-apply ka ng gusto mong trabaho. Hindi tulad namin, high school graduate. Ako nga, hindi nga ako high school graduate. Nasa first year high school lang ako. So, pero naka-abroad din sa awa ng Diyos. Nakapunta din dito sa ibang bansa. So, thank you for watching. Don't forget to follow and share.